Naranasan mo na bang parang biglang tumahimik ang universo, parang ang mga sagot na hinihintay mo ay abot langit ngunit nakatago sa katahimikan? Minsan, sa mga ganitong sandali ng panandaliang katahimikan, may isang banal na bagay na nagaganap sa likod ng mga eksena. Para sa Leo, isang tanda ng apoy at aksyon, ang katahimikan ay maaaring maging hindi komportable maging halos hindi matiis. Pero mula Enero 15 hanggang 16 na, ang katahimikan na yon ay may dalang mensahe. Hindi ito kawalan, ito ay paghahanda. Dahil kapag tumigil ang leon sa pag-ungol hindi iyon kahinaan. Ito ang katahimikan bago ang paglukso. At ang darating pagkatapos ng katahimikan na ito ay maaaring magbago ng lahat. Sa puso ng bawat Leo ay naglalaman ng isang makapangyarihang apoy, matapang, maliwanag, at hindi natatakot habulin ang mga pangarap. Ngunit kamakailan may nagbago. Maaaring napansin mo ang kakaibang katahimikan, isang panandaliang tigil na tila walang saysay. Parang pinindot ng buhay ang pause, at ang universo ay bumulong, maghintay. Mula Enero 15 hanggang 16 na, ang katahimikan na ito ay hindi kawalan, ito ay isang senyales. Ang enerhiya sa paligid ng Leo ay pumapasok sa isang banal na yugto. Ang ingay ng mundo ay unti-unting humuhupa upang ang tinig ng loob ay umangat. Kung nararamdaman mo ang pagkalito, pagka-stuck, o parang ang karaniwang sigla mo ay nanlabo, huwag mangamba. Hindi ito katapusan ng iyong momentum, ito ay simula ng isang mas mataas na landas. Isang bagong direksyon ang unti-unting nabubuo, tahimik, at malapit nang magpakita sa mga hindi inaasahang paraan. Ang sandaling ito ay hindi humihiling na kumilos ka, humihiling ito na makinig ka. At ang iyong maririnig ay maaaring magbukas ng isang makapangyarihang paggising. Kasalukuyang hamon ng Iliri. Para sa isang Leo, ang katahimikan ay maaaring parang isang bagyo. Pinamumunuan ka ng araw, ginawa upang magningning, magpahayag, at kumilos ng may pasyon at layunin. Ngunit kamakailan, may naramdaman kang kakaiba tila mali ang lahat. Maaaring gumising ka na mabigat ang pakiramdam, hindi mo alam kung bakit mahina ang iyong enerhiya. Ang mga bagay na dati nagpapaliyab ng iyong apoy ay hindi na nagbibigay inspirasyon. Mga proyekto ang natigil. Ang mga tao ay tila malayo. Maaaring pakiramdam mo pa nga ay hindi pinapansin ng universo ang iyong mga dasal. Ito ay hindi kahinaan. Hindi ito kabiguan. Ito ay isang banal na paghinto. Isang puwang sa pagitan ng kung ano ang nakaraan at kung ano ang malapit ng magsimula. Dala mo ang napakarami. Sinusubukan mong maging matatag. Sinusubukan mong maging Leo para sa lahat sa paligid mo, kahit napagod na ang iyong puso. At gayunpaman, walang nakakaalam kung gaano mo pinag-iisipan ang lahat, ang iyong landas, ang iyong halaga, ang iyong papel sa mundong ito. Ang pag-ungol ay naroroon pa rin sa loob mo, ngunit tahimik na ngayon, parang bulong na nagtatanong, ano ngayon? At ang tanong na iyon ay patuloy na bumabagabag sa iyo. Dahil ang mga Leo ay hindi mahilig maghintay. Nais mo ng galaw. Progreso. Aksyon. Nais mong habulin ang buhay, hindi manatili lamang sa isang lugar. Ngunit may ibang plano ang universo. Hinihila ka nito papasok sa sarili mo, hindi para parusahan, kundi para ihanda ka. Hindi ka pinapadelay. Ikaw ay pinapino. Ang katahimikan na nararamdaman mo. Isa itong salamin. Ipinapakita nito ang iyong mga hindi pa nagagamot na iniisip, ang iyong mga nakalimutang pangarap, ang iyong mga nakatagong sakit. At hanggat hindi mo sila hinaharap, hindi ka makaangat sa taong nakatakda mong maging. Ito ay hindi tungkol sa pagbabalik sa dati mong sarili. Ito ay tungkol sa pagbitaw sa kung sino ka na hindi na. Ang leon sa loob mo ay naroroon pa rin, nagpapahinga, nagpapagaling, at naghihintay ng tamang sandali upang muli kang kumilos. At kapag dumating ang sandaling iyon, hindi ka lang basta lalakad pasulong. Aangat ka parang araw. Iyan hilakas ng katahimikan. Isipin ang isang leon na nagpapahinga sa mataas na damo, hindi dahil pagod ito, kundi dahil matalino. Siya'y nagmamasid. Naghihintay. Nakikinig. Sa mata ng mundo, maaaring tila siya'y nakatigil, halos hindi makita. Ngunit sa loob, bawat kalamnan ay gising. Bawat hininga ay sinukat. Bawat sandali ay banal. Ito ang kapangyarihan ng katahimikan. Leo, ikaw ngayon ang leon na yon. Ipinanganak ka upang mamuno, magsalita ng may tapang, at kumilos ng may lakas ng loob. Ngunit kahit ang isang leon ay kailangang malaman kung kailan titigil. Ang katahimikan ay hindi kahinaan.
Ito ay estratehiya. Ito ay proteksyon. Ito ang puwang kung saan ang kaluluwa ay nag-ipon ng lakas. Sa katahimikan, maririnig mo ang mga bagay na itinatago ng ingay, ang katotohanan ng iyong puso, ang karunungan ng iyong mga ninuno, ang direksyon ng iyong kaluluwa. Itinuturo ng mundo sa atin na kumilos ng mas mabilis, magsalita ng mas malakas, gawin ang higit pa. Ngunit bumulong ang universo, manatili ka. May ipinapakita akong isang bagay sa iyo. Ngayon, ang bulong na iyon ay para sa iyo. Maaaring humihiwalay ka muna sa mga tao. Maaaring tumigil ka sa pagpapaliwanag ng sarili mo. Maaaring naging tahimik ka, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam mo, may mas malalim na nangyayari sa loob mo. Ito ay hindi panahon upang magpakitang gilas, ito ay panahon upang magbago. Ang iyong katahimikan ay isang portal. Binubuksan nito ang pintuan patungo sa kaliwanagan. Inaalis nito ang mga tinig na hindi kailanman nakaunawa sa iyo. Pinapahinay nito ang mga matitigas na gilid na pinatigas ng buhay. Ikinakabit ka nito sa isang bagay na sinauna, isang bagay na walang hanggan, isang bagay na hindi kailangang makita upang maging totoo. Dito bumabalik ang iyong kapangyarihan, hindi sa pamamagitan ng pag-ungol, kundi sa pamamagitan ng hininga. At kapag dumating ang tamang panahon, ang hiningang iyon ay muling magiging apoy. Hindi ka nawawala. Nakikinig ka. At ang iyong maririnig ay babaguhin ang lahat. Energetic shift ng Enero 15, 16 na. Sa labas, maaaring tila ordinaryo lamang ang Enero 15 at 16 na, 2 araw sa gitna ng buwan. Ngunit sa espiritual na dimensyon, may mas malaki at makapangyarihang nangyayari. Ang enerhiya sa universo ay unti-unting nagbabago, banayad ngunit makapangyarihan. Isang pintuan ang nagbubukas, hindi malakas, kundi tahimik, tulad ng banayad na liwanag ng bukang liwayway bago sumikat ang araw. At Leo, ang sandaling ito ay para sa iyo. Ang mga puwersang kosmiko ay muling nag-aayos. Ang mga planeta ay bumabagal. Ang mga emosyonal na dalas ay tumitindi. At para sa mga matapang na kayang manatiling tahimik, ang mga kayang umupo sa katahimikan ng walang takot, magsisimulang dumating ang mga mensahe. Hindi ito malalakas na sagot. Dumarating ito bilang banayad na pag-unawa. Ipinapakita nito ang sarili sa mga panaginip, sa pakiramdam ng kutob, sa mga sandali ng ivu. Maaaring marinig mo ang isang bagay sa isang kanta. Maaaring makakita ka ng senyales sa kalikasan. Maaaring maramdaman mo ang paggising ng puso mo nang hindi mo alam kung bakit. Hindi ito pagkakataon. Ito ay ang universo na bumubulong, ito ang iyong oras. Leo, sa loob ng 2 araw na ito, hinihiling ng enerhiya na sumuko ka. Hindi upang sumuko sa pangarap, kundi upang magtiwala. Bitawan ang iyong timeline. Pakawalan ang iyong pangangailangang kontrolin ang susunod. Tigilan ang pilitin ang mga bagay na mangyari. Ang bintanang ito ay hindi tungkol sa habulin, ito ay tungkol sa payagan. Dahil sa katahimikan na ito, ang iyong susunod na landas ay unti-unting ipinapakita. Hindi mo kailangang maunawaan ang lahat ngayon. Hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng sagot. Ang kailangan mo lamang ay manatili sa kasalukuyan, bukas, gising, at handang tumanggap. Hindi ka sinusubok ng universo. Inilalapat ka nito sa tamang posisyon. At kapag nakumpleto ang pagbabago, mararamdaman mo ito. Tulad ng leon na bumangon mula sa katahimikan, muling kikilos ang iyong espiritu. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sa pagkalito, kundi may malinaw na cosmic na pag-unawa. Ang Enero 15 at 16 na ay tanda ng iyong pagbabagong landas. Nagsisimula Genji bagong landas. May nagbabago na sa loob mo, Leo. Maaaring hindi mo pa ito nakikita sa labas, walang malakas na anunsyo, walang paputok, walang biglaang pagbabago sa paligid mo. Ngunit sa kaibuturan ng iyong espiritu, nararamdaman mo ito, isang tahimik na kaliwanagan ang nagsisimulang mabuo. Ganito nagsisimula ang mga bagong landas, hindi sa kabuluhan, kundi sa katahimikan. Sa panahon ng pagbabago ng enerhiya mula Enero 15, 16 na, ipinapakita sa iyo ang isang pintuan na dati nakatago. Hindi dahil hindi pa ito handa, kundi dahil hindi ka pa. Ang mga pagdududa na iyong hinarap, ang pagka-restless na iyong dala, ang katahimikan na iyong kinalakihan, hindi ito parusa. Ito ay paghahanda. At ngayon, unti-unti nang nawawala ang ulap. Biglang ang isang bagay na dati nakakalito ay nagiging simple. Ang isang desisyon na dati nakaka-overwhelm sa iyo ay tila malinaw na ngayon.
Ang isang koneksyon na akala mo'y nawawala ay bumabalik ng mas matatag o marahil ay dahan-dahang pinakawalan at napagtanto mong ayos lang iyon. Ang bagong landas ay hindi laging dramatiko. Minsan, ito'y parang isang simpleng desisyon. Isang sandali ng tapang. Isang malalim na hininga kasunod ang mga salitang, handa na ako. Hindi ito tungkol sa pagbago ng buong buhay mo sa isang iglap. Ito ay tungkol sa pagkilala kung saan ka na binabago ng buhay. Ang taong dati kang naging ay unti-unting nawawala, at isang mas matalino, mas mahinahon, at mas malakas na ikaw ay sumusulpot. Leo, ang iyong daraanan ay hindi sisindihan ng ingay, ito ay gagabayan ng instinct. Hindi mo nahahanapin ang hindi para sayo. Akitin mo ang mga bagay na matagal nang naghihintay na matagpuan ka. At ang pinakamaganda, tatahakin mo ang landas na ito nang walang takot dahil alam mong ito ay ginawa para sayo. Tapos na ang gawain ng katahimikan. Ang pag-ungol ay bumabalik. Ngunit sa pagkakataong ito ay magmumula sa mas malalim na lugar, hindi lang sa iyong tinig, kundi sa iyong katotohanan. Hindi ka lang basta sumusulong. Pumapasok ka sa pagkakahanay. At ito ay simula pa lamang. Spiritual mensahe affirmation. Isara ang iyong mga mata, Leo. Huminga ng malalim. Bitawan muna ang mundo at makinig hindi sa iyong mga tainga, kundi sa iyong puso. May mensahe para sa iyo ang universo. Nagawa mo na ang sapat. Matagal ka ng matatag. Dinala mo ang bigat, sinunog ang daan, at nanatiling matangkad kahit nanginginig ang iyong mga tuhod. At ngayon panahon na para tumanggap. Hindi ka narito para labanan ang bawat laban. Hindi ka narito para patunayan ang iyong halaga. Narito ka upang alalahanin kung sino ka na. Isang kaluluwa ng apoy, pusong ginto, ilaw na itinadhana upang manguna, ngunit lamang matapos matutunan kung paano magpahinga sa dilim. Ang panahong ito ng katahimikan ay banal. Pinalambot nito ang iyong espiritu, pinatalas ang iyong kamalayan, at muling ikinabit sa iyong katotohanan. Hindi ka nawawala, ikaw ay bumabalik. Hindi sa nakaraan, kundi sa iyong mas malalim na sarili. Mula ngayon, hindi ka nahahanapin. Inaakit mo. Hindi mo na ipapaliwanag, iniibig mo. Hindi mo na kinatatakutan ang hindi alam, naglalakad ka ng may pananampalataya, alam na ang para sa iyo ay hindi mawawala. Feng Derni NAD ay enerhiya para Riri. Ngayon na ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago, Leo, panahon na upang i-ground ang espiritual na pagbabagong ito sa pamamagitan ng sinadyang aksyon. Ginagawa na ng universo ang bahagi nito. Ngayon, kailangan mo na ring gawin ang sayo, mahinahon, tahimik, at may layunin. Narito ang ilang simpleng ngunit makapangyarihang energy practices na maaari mong gawin mula Enero 15, 16 na upang ialin ang iyong panloob at panlabas na mundo. Sunrise Journaling, Ritual ng Katahimikan. Gumising bago sumikat ang araw. Sa ganap na katahimikan, isulat kung ano ang nais mong bitawan at kung ano ang handa mo nang tanggapin. Ang liwanag ng umaga ay nagdadala ng banal na kaliwanagan, lalo na para sa isang fire sign tulad mo na pinamumunuan ng araw. Gintong bagay sa silangan. Maglagay ng maliit na gintong bagay tulad ng barya, singsing, o kahit papel na kulay ginto sa silangan ng iyong kwarto o workspace. Ang silangan ay kumakatawan sa mga bagong simula at sa pagsikat ng araw. Ang ginto ay umaakit ng kasaganaan at kaliwanagan. Ritual ng asin panandang pandagdag kandila. Sa isang tahimik na lugar, sindihan ang isang puting kandila sa tabi ng maliit na mangkok ng dagat na asin. Habang nasusunog ito, huminga ng malalim at isipin na ang lahat ng bigat ay lumalabas sa iyong katawan. Nililinis nito ang negatibong enerhiya at nare-reset ang iyong vibration. Hindi lamang ito mga ritual, ito ay mga senyales. Ipinapahayag mo sa universo, handa na ako. At muli, bumabalik tayo sa simula, sa katahimikan. Ngunit ngayon, Leo, nakikita mo na ito ng iba. Ang dati tila kawalan ay puno pala ng kahulugan. Ang dati tila paghihintay ay banal na paghahanda. Ang dati tila naligaw ay simpleng paggabay lamang. Hindi ka nakatulad ng dati. Sa katahimikan, nakilala mo ang bersyon ng iyong sarili na matagal nang nakabaon sa ingay. Ang isa na nakikinig ng malalim. Ang isa na nagtitiwala ng buo. Ang isa na hindi umuungol para sa atensyon, ngunit nagliliwanag sa presensya. Ito ang iyong muling pagsilang. Hindi mo kailangan na maunawaan ng lahat ang iyong landas. Hindi mo kailangan ng pahintulot upang baguhin ang direksyon.
Hindi mo kailangan ng palakpakan upang patunayan ang iyong paglago. Ang kailangan mo ay nasa loob mo na. At ang tinig na iyon sa loob, ang natutunan mong pakinggan sa katahimikan, ay gagabay sa iyo sa susunod na kabanata ng iyong buhay. Ang enerhiya ng Enero 15, 16 na ay hindi nilayon upang yumanig sa iyong mundo. Nilayon nito na gisingin ang iyong kaluluwa. At iyon ay nagawa na. Kaya ngayon, bumangon hindi sa ingay kundi sa kaalaman. Sumulong hindi sa takot kundi sa pananampalataya. Magsalita hindi para marinig kundi dahil handa na ang iyong katotohanan na ipahayag. Ang leon na nagpapahinga ay hindi mahina. Ang leon na tahimik ay mapanganib. Dahil ang katahimikan ay bumubuo ng lakas na hindi nakikita ng mundo hanggang sa ito'y umungol. At kapag umungol ka muli, Leo, hindi ito para lamang mabuhay. Ito ay para sa tadhana. Kung ang mensaheng ito ay humipo sa iyong kaluluwa, ipaalam sa universo sa pamamagitan ng pag-type. Leo, inaangkin ko ang bagong landas na ito. I like ang video na ito upang iangkla ang enerhiya. Mag-subscribe para sa higit pang banal na gabay. At tandaan, ang katahimikan ay hindi ang iyong wakas. Ito ay ang iyong simula. Ang iyong pag-ungol ay paparating.